Nababahala po ang isang ekonomista na posibleng i-boycott ng world leaders ang ASEAN Summit and ang iba pang mga related meetings na gaganapin po sa Pilipinas ngayong taon. Alamin ang dahilan sa report ni MJ Mondihar. Magiging host ang Pilipinas at chairman ng ASEAN Summit and all related summits ngayong taon. Dahil dyan, inaasahan ang pagpunta sa Pilipinas ng heads of state ng 11 ASEAN member countries. Inaasahan din ang pagdalo ng world superpowers sa hindi miyembro ng ASEAN, gaya ng United States, China, Russia at iba pang bansa. Ngunit ayon sa CPA economist na si Cora Guidote, dahil sa kasalukuyang investor climate ay nanganganib na i-boycott ng world leaders ang summit. Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Baka ang ipadala nila yung mga lower level officials lang. Diin pa ni Guidote, tiyak na nakikita ng potential investors ang panggigipit sa mga lokal na negosyo na tinuturing na kalaban sa politika ng administrasyon. Tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Leviste. He is a major businessman. No? He has invested in solar power plants. Tapos ngayon tinatanggalan siya ng lisensya. Just because may mga binunyag siya na katotohanan tungkol dun sa DPWH. Pinagmumulta ngayon ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, ang renewable energy firm na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa DOE, bigo umano ang kumpanya na tuparin ang mga ipinangakong produksyon ng kuryente sa ilalim ng iba't ibang service contract. Sa kanyang official Facebook page, iginit naman ni Leviste na panggigipit ang ginagawa sa kanya. Anya, ang nasabing kumpanya ang may pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Hawak ni Leviste ang tinaguriang Cabral Files ng yumaong dating Public Works USEC na si Maria Catalina Cabral na naglalaman ng listahan ng mga politiko at opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control. So, kung ganun ang gagawin ng gobyerno, imbis na ayusin yung problema dun sa corruption, yung nagbubunyag pa ng katotohanan, yun yung i-oppress nila, di ba? Businessman yun eh. Inaasahang makakalikha ng maraming trabaho ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit, lalo na sa sektor ng turismo, hotel and restaurant at transportasyon. So isipin ng ibang businessmen, naku, pag kinontra mo pala yung gobyerno, matatanggalan ka ng business. Ganon. So it's very arbitrary. Kumbaga parang, pag naisipan namin tanggalin yan, tatanggalin namin. Maski walang katuturan. So yun ang nakakaapekto ng confidence ng mga investors. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.